Una nga akong pagbati sa aking partner, ang ating pong bagong Pangulo ng Bansa, ang ating pong Senator Dick Gordon. Mga kababayan, ako po si Bayani Fernando, dating mayor ng Marikina at namahala ng 12 milyong tiga Metro Manila. Namahala din po ng Public Works at namahala ng iba't ibang negosyong pribado sa loob ng 42 taon. Mahaba-haba pong karanasan sa pamamahala yan. At ako po isa ring inhinyero na aking kaalaman ay maaaring makatulong magmula sa tubig na inyong iniinom sa inyong mga tahanan hanggang sa patubig sa mga bukid. Kuryente na inyong ginagamit, transportasyon na inyong sinasakyan, makinarya na agrikultura hanggang mga industriya, at higit sa lahat, pabahay para sa mayroong 3 milyong Pilipinong pamilya na walang wastong tahanan. Ilang tulog na lang po, eleksyon na. Sa Lunes, makasagsayan na magiging halalan. Una dahil sa automated election. Kung may gagawin tayong pagbabago, natatakot ang marami o di kaya naman yung naghaharing uri, haharangin ang pagbabago. Naharang ng mga may PhD sa Mandaraya ng manual voting ang automated election. May doctorate na po sa dialogy yung mga manual voting. Kaya ginawa ko po itong automated election dahil nakakawala ng kumpiyansa sa tao natin kung tayo ay manual voting, dahil pati presidente, pinapakailaman yung boto, tumatawag ng, "Hello, Garci?" Kakasira ng loob, di po ba? At wala naman nangyayari pagkatapos. Kaya minarapat ko ipilit sa automated election. Kung ang Pilipino lahat ay 70 million Filipinos have cellphones na mas complicated dito sa automated election machine, kaya natin gamitin ang automated election. Yung nga lang, nagkamali ata doon sa pagpasok ng flash drive, yung harap, single space, yung likod, double space, mabuti na lang nahagip. Alam nyo, ayokong manisip, pero sa batas na ginawa ko, dapat sinubukan muna yan sa 2 syudad at 2 syudad bawat region para nakita kagad dyan. Eh, marami pong magagaling rin doon, sila Rojas, sila Osmeña, sila Pimentel, ayaw nilang masubok yan. Pero sa madaling sabi po, ayaw natin, gusto natin, dapat magbago na ang ating bansa. Anong number ang importante sa Lunes? Vote for justice, vote for peace, and vote for progress. Because Justice Man, Bebot Bello, will guarantee justice, peace, and progress for our country. Po sa larangan ng paggawa ng batas, masasabi ko po sa inyo na kaya ko pong gumawa ng mga panukalang batas para sa pangangailangan ng ating mga mamamayang Pilipino. Pero ang pinaka-importante po sa pagpasok ko sa larangan ng politikang ito ay dahil nakikita ko po ang kahirapan ng ating mamamayan. I have seen the value of helping others. But the most rewarding as a major man is not exposing the wrongdoings of others, but the smile, the acknowledgement you receive from people whose lives you have touched, you have changed in some wonderful way. Ang inyong abang likod, langkungit ay ang aking buhay, alang-alang sa bayan. Hindi kayo mabibigo, sapagkat kere, abot mo ang langit. Napakaganda po ang aking panukat. Kailangan gawin po natin dito na 50-50 sharing with the local government units para makapagbibigay sila ng napakagandang serbisyo sa kanilang mga probinsya, bayan, at sa mga kanayunan. Ang makikinabang po dito
Hindi lang yung mga municipalities, hindi lang yung mga cities, hindi lang yung mga nasa probinsya, kung hindi mga barangays. Ayan, nandito ako, gusto kong mag-report sa inyo. Ang sinasabi nila, si Lito Lapid ay walang ginawa sa Senado sa loob ng 6 na taon. Ang ginawa ni Lito Lapid ay nakapagsumite ng panukalang batas sa Senado, mahigit na 400. Kaya manalo ako, kaya hindi. May legacy na po akong iiwan, ang Lapid Law. Yung Pre-Legal Assistance Act 1999, walang mayaman, walang mahirap sa batas na ito. Sa tagal ng itinakbo ng ating kampanya, ang isang bagay na hindi ko pa nagagawa at yung po ang aking gagawin ngayon ay ang magpasalamat. Sa mga namulat sa aming layunin, thank you sa mga GT volunteers at iba pang mga samahan na nagbigay ng karagdagang kahulugan at buhay sa ating krusada. Ibang klase kayo. Thank you. Ngayon naman po, sama-sama po natin salubungin the person who is best suited to lead and inspire our nation sa pagharap at pagsutil sa mga hamon at pagsubok na hinaharap ng ating inang bayan. The next President of the Republic of the Philippines, at taong may galing at talino, President Gibo Teodoro! Magbibigay ng bagong pagkakilala sa ating bansa, lalong-lalo na sa mundo, kung saan hindi tayo nahihiya maging Pilipino, kung hindi, ipagmamalaki natin ang ating sarili na makakalaban sa iba. Ito pong kampanya, aming ginawang gabay ay 2 salita: karangalan at dignidad. Dahil ang ating panuntunan, bawat Pilipino ay may karapatan na magdesisyon ng tama. Bawat Pilipino nag-iisip at ginagamit ang kanyang likas na galing at talino upang gumawa ng desisyon. Ang ating tinanim ay roadmap. Ang ating tinanim, programa. Ang ating tinanim ay paghihikayat na kalimutan ang hidwaan at magkasisa ang Pilipino, magsama-sama tayo. At kami ay patuloy na gumagalang sa Pilipino at hihintayin natin ang sagrado nilang katugunan sa darating na Mayo 10. Panahon na pumasa na sana tayo sa napakadaming pagsubok na hinaharap ng mundo sa atin. Kaya tayo pong lahat dito ay nanindigan. Gusto natin ng pagbabago. Hindi na tayo papayag ng second best. Hindi na tayo payag ng pwede na. We deserve the best. No other. Pagkat walang kabantay ang Pilipino. Sulong Pilipinas!